Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 281, Pagsubok. Ang boses ni Yushiman, na puno ng babala, ay umalangaw sa plaza. Malinaw itong naririnig ng lahat. Gayunpaman, wala sa mga kalahok ng finals ang umatras. Sa halip, lahat sila ay mukhang sabik na subukan ito. Wala sa mga kalahok na nakapasok sa finals pagkatapos na dumaan sa mga layer ng pagpili ay katamtaman. Natural na alam nila ang mga panganib ng nakakabighaning hanay. Gayunpaman, tulad ng sinasabi, ang kapalaran ay nagmumula sa panganib. Kahit alam nilang puno ito ng hindi kilalang mga panganib, gusto pa rin nilang pasukin ito ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang layunin ay makuha ang mga kayamanan na iniwan ng Feng Huamicheng sa nakakabighaning hanay. Pagkatapos ni Yushiman, humakbang din ang iba pang matatanda upang pag-usapan ang tungkol sa Alliance Palace at sa auction. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Xingju sa masalimuot at paulit-ulit na mga pamamaraan, tila napakasaya ng mga manunood na marinig ito at lahat sila ay tila nag-e-enjoy. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay maliwanag para sa kanila na parusahan para sa kanilang kamangmangan. Pagkatapos ng lahat, ang impluwensya ng Alliance Palace sa panloob na lugar ay katulad ng impluwensya ng Yufeng Pavilion sa Yufeng Pavilion. Sa makatuwid, hindi pagmamalabas para sa mga tao sa panloob na lugar na sambahin ang Alliance Palace. I hereby announce na magsisimula na ang finals ng auction. Pagkatapos ng lahat ng matatanda sa kanilang mahabang talumpati, sa wakas ay nagpahayag si Yushiman sa isang masiglang paraan. Kasabay ng kanyang boses na umaalingaw, ang daang young masters at mga pinuno ng iba't ibang paksayon na naruroon ay sumugod patungo sa napakalaking soul bewitching array ng walang anumang pag-aalinlangan. Swoosh 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 swoosh. Ilang mga figure ang kumikislap at sa isang maikling sandali, 12-12 ng mga tao ang pumasok sa nakakabighaning hanay. Gayunpaman, sa harap ng naiinip na karamihan, walang magawang umiling si Xingju. Ang panganib sa nakakabighaning hanay ay isang katotohanan na alam ng lahat. Gayunpaman, ang mga taong ito ay gustong-gusto pa ring pumasok sa nakakabighaning hanay sa lalong madaling panahon. Bagamat naiintindihan ni Xingju ang kanilang pagnanais na makuha ang mga kayamanan, nadama ni Xingju na walang magawa sa kanilang walang ingat na pag-uugali. Dahil alam ni Xingju na sa mga unang sumugod sa nakakulam na hanay, magkakaroon ng malaking bilang sa kanila na ililibing sa nakakulam na hanay. Ang dahilan nito ay maaaring ang mekanismo ng array, o maaaring ito ay gawa ng tao. Sa madaling salita, ang pagpasok sa nakakabighaning hanay ay tiyak na magsisimula ng isang madugong bagyo. Azura Palace Master Xingju, tama ba? Bakit ka nakatayo dyan nang hindi gumagalaw? Hindi ka ba naglakas loob na pumasok sa nakakabighaning hanay? Sa sandaling ito, isang boses na puno ng pangungutya ang biglang umalangaw mula sa likod ni Xingju. Habang nakatingin sa gilid, natuklasan ni Xingju na sa paglabas, si Zimen Yu iyon. Sa sandaling ito, si Zimen Yu ay nakatingin kay Xingju na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod dito, ang sulok ng kanyang bibig ay nakabaluktot paitaas na may bakas ng pangungutya at panunukso. It's my business kung pasukin ko man o hindi, parang wala namang kinalaman sa'yo. Pero ikaw, bakit nagkaroon ka ng pagkakataong mag-observe ng iba dito sa halip na pumasok sa nakakabighaning hanay? Hindi kaya ang mga salitang sinabi mo noon ay nasa puso mo? Nang makita ito, bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Xingju. At sumagot siya sa sobrang sarkastikong paraan. Ikaw. Mabuti, gusto ko lang napayuhan ka na huwag pumasok sa nakakabighaning hanay, kung hindi, ginagarantiyahan ko na papatayin kita ng napakalungkot. Ang mga salita ni Xingju ay nagpalamig sa kutis ni Zimen Yu. Matapos iwan ang isang pangungusap na puno ng pagbabanta, ang kanyang anyo ay nagbago sa isang sinag ng liwanag at bumulusok sa nakakabighaning hanay na iyon. Gayunpaman, bilang tugon sa mga salita ni Zimen Yu, si Xingju ay bahagyang ngumiti na para bang nakarinig siya ng isang nakakatawang biro. Maya-maya pa, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, hindi siya nagmamadaling naglakad patungo sa nakakabighaning hanay. So ito si Xingju. Oo naman, medyo espesyal siya hey. Sa sandaling ito, maliban sa lahat ng naruroon, maging ang mga elder ng Union Palace sa mataas na plataporma ay matamang nanonood kay Xingju. At ang ilang elder na nakakaalam ng relasyon ni Xingju at Yushiman ay may medyo interesadong hitsura, dahil gusto nilang makita ang lakas ng lalaking ito na makapagpapakilol sa puso ng kanilang marangal na Union Palace's second miss. Ang nakakabighaning hanay ay isang napakalaking kompleks ng gusali, bukod dito, wala itong nakapirming pasukan at labasan. Gayunpaman, ayon sa alamat, ang nakakaakit na hanay na ito ay madaling ipasok ngunit mahirap lumabas. Maliban kung masira ng isa ang array sa loob, ang isa ay makukulong sa loob ng array habang buhay. Buzz nang lumakad si Xingju sa harap ng nakakabighaning hanay, isang invisible na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Xingju. Ang enerhiyang ito ay medyo kakaiba, bagamat hindi nito nililimitahan ang lakas ni Xingju, nakaramdam ito ng pagkabalisa kay Xingju. Gayunpaman, nang si Xingju ay tunay na pumasok sa hanay, si Xingju ay namanghanang matuklasan na ang mapusyaw na asul na ambon na bumabalot sa kanyang katawan ay hindi inaasahang nagsimulang mawala.
Kasabay nito, malinaw na lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju ang isang napakagandang matayog at marangyang palasyo. Hindi lamang ang mga gusali ng palasyong iyon ay nakasisilaw sa ginto at jade, napakataas din ng mga ito na umabot sa langit. Kung titingnan mula sa ibaba, talagang tumagos sila ng malalim sa mga puting ulap, at ang tuktok ay hindi makikita. Para bang mayroong tunay na hindi mabilang na mga hagdan ng langit na konektado sa kalangitan, na itinayo sa Magnificent Windmaze City na ito. Ito ay talagang kakaiba. Sa pagtingin sa kahanga-hangang eksena sa kanyang harapan, bahagyang napasimangot si Xingju. Ito ay dahil kapag siya ay nasa labas ng nakakabighaning hanay, bagamat may nakaharang na asul na ambon, malabo pa rin niyang nakikita ang anyo ng mga gusali sa nakakabighaning hanay. Bukod dito, ang mga gusaling ito ay hindi umabot sa langit. Bukod dito, sa sandaling ito, hindi lamang isang napakagandang building complex ang lumitaw sa harap ng Xingju, kundi isang walang katapusang building complex ang lumitaw sa likod ng Xingju. Dapat malaman ng isang tao na sa likod ni Xingju ay ang orihinal na plaza sa labas ng nakakabighaning hanay. Sa makatuwid, lahat ng nasa harap niya ay nagsabi kay Xingju na siya ay nahulog na sa ilusyon ng nakakabighaning hanay. Buzz. Sa sandaling ito, dahan-dahang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata, at kasabay nito, ang maitim na soul energy ay sumabog ng hindi nagpipigil. Tulad ng isang marahas na bagyo, mabilis itong kumalat sa paligid. Hindi epektibo ang soul energy. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, hindi sinasadyang nagsalubong muli ang kanyang mga kilay. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na sa loob ng nakakabighaning hanay, talagang wala siyang maramdaman sa kanyang soul energy. Ito ay malinaw na pinaghihigpitan. Buzz. Cuff. Biglang yumuko ang katawan ni Xingju, at ang mga pakpak ng labanan sa kanyang likod ay namuo. Sa pag-alis ng mga pakpak, nabuo ang mga bug zone ng marahas na hangin na patuloy na lumilipad sa paligid ng Xingju. Swoosh. Sa sandaling ito, ang mga paa ni Xingju ay biglang tumulak sa lupa, at tulad ng isang palaso na umalis sa busog, mabilis siyang bumaril sa kalangitan kasabay ng marahas na bug zone ng hangin. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Ilang saglit lang ay nalampasan na niya ang makapal na patong ng ulap at nakarating na sa tuktok. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na dumaan sa mga ulap, ang mga gusaling dapat sana ay lumawak pataas ay ganap na naglaho, na parang hindi pa nila naabot ang mga ulap sa ibaba. Bukod dito, isang malakas na invisible pressure ang mahigpit na bum-alat kay Xingju. Pabayaan ang paglipad pa itaas, kahit na ang paglalakad ng normal ay napakahirap. Mukhang hindi talaga simple ang ilusyon ng nakakabighaning array. Sa harap ng invisible pressure na bumabalot sa kanyang katawan, nagpakawala ng buntong hininga si Xingju. Nagmamadali siyang tumalikod at muling bumalik sa mga gusali sa ilalim ng ulap. Ito ay dahil ang presyon mula sa dati ay napakalakas. Kahit si Xingju ay hindi nakatiis ng masyadong matagal. Sa sandaling ito, habang tinitingnan niya ang mga maringal na gusali na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, medyo nawala din si Xingju. Malinaw niyang alam na ang lahat ng ito ay isang ilusyon, ngunit wala siyang magagawa para sirain iyon. Boom! Sa sandaling ito, ang mga dumadagandong na dagandong ay biglang umalangaw sa harap ni Xingju. Kasabay nito, umalangaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Whoosh! Nang makita ito, bahagyang nagbago ang kutis ni Xingju. Sa susunod na sandali, ang kanyang anyo ay nagbago sa isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa pinanggalingan ng tunog. Boom! Boom! Sa sandaling ito, sa loob ng nakakabighaning hanay, ang mga alon ng enerhiya ay walang tigil na kumakalat. Sa tuwing sasabog ang isang energy ripple, isang katawan ng manghuhulog mula sa loob. Higit pa rito, wala nang natitirang aura. Ang taong umatake ay walang iba kundi si Zimenyu. Matapos maabyutan ni Zimenyu ang mga taong naunang pumasok sa nakakabighaning hanay, sinimulan na niya silang patayin. Sa kanyang lakas ng isang mataas na antas ng War King, sa pangkalahatan ay walang sinuman ang kanyang kalaban. Maliban sa mga nakatakas, sa sandaling ito, hindi bababa sa isang dosenang mga young masters mula sa iba pang mga kapangyarihan ang namatay na sa kanyang mga kamay. Ikaw, bakit mo kami sinalakay? Ang pagpatay sa ibang kalahok ay isang paglabag sa mga patakaran. Hindi ka ba natatakot na pagkatapos nating lisanin ang lugar na ito, ipaalam natin sa Alliance Palace at parurusahan ka? Gayunpaman, sa pagharap sa nakatutuwang masaker ni Zimenyu, ang batang puno ng lungsod ng Jinhua City, si Guojing, ay nagtanong sa kanya na puno ng galit ang mukha. Bukod dito, sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay natatakpan na ng mga hiwa at pasa. Bagaman hindi sila nakamamatay, sila ay lubhang mahina. Hahaha, ipaalam sa Alliance Palace. Sa tingin mo ba ay mayroon kang pagkakataong ito? Sa sandaling ito, biglang tumawa ng malakas si Zimenyu at sinabing puno ng panunuya ang mukha. Ikaw. Sa pagtingin sa masamang ekspresyon ni Zimenyu sa hindi kalayuan, isang bakas ng pagsisisi ang lumitaw sa mukha ni Guojing. Nagsisi siya na hindi niya dapat pinagnanasan ang mga kayamanan sa loob ng nakakabighaning hanay na ito at nanguna sa pagpasok. Kung pumasok siya kasama si Xingju, hindi niya masusumpungan ang mapanganib na sitwasyong ito. Sa anumang kaso, isa ka ring taong malapit ng mamatay, kaya't maaari ko ring sabihin sa iyo.
Ngayon, sino mang pumasok sa nakakabighaning hanay na ito, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito ng buhay. Dahil ako ang master nitong nakakabighaning hanay. Sa pagtingin kay Guo Jing sa kanyang harapan, si Ziman Yu ay mayabang na umungal. Habang nagsasalita siya, sumilay sa kanyang mga mata ang isang mabangis na hangarin sa pagpatay. Nang makita ito, dahan-dahan ding ipinikit ni Guo Jing ang kanyang mga mata. Dahil alam niyang sa sandaling ito, wala na siyang pag-asa. Gayunpaman, ayaw niyang makita ang eksenang pinatay siya. Kung gayon, hulaan mo, ikaw ba, ang master nitong nakakabighaning hanay, ay ililibing sa aking mga kamay. Ngunit sa sandaling ito, isang tinig na puno ng pangungutya ang biglang umalangaw sa langit. Parang isang palakpak ng kulog, sumabog ito sa mga tainga ni Guo Jing at Ziman Yu. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 282, Great Bewitching Soul Array. Matapos umalangaw ang boses na iyon, dali-daling binuksan ni Guo Jing ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Noon lamang niya natuklasan na sa langit na hindi kalayuan sa kanya, nakatayo sa langit ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit, at nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. At ang taong ito ay si Xingju. Palace Master Xingju. Sa sandaling nakita niya si Xingju, ang orihinal na nawalan ng pag-asa na mukha ni Guo Jing ay agad na napuno ng pananabik. Dahil alam niyang maliligtas siya ngayon. Dumating ka sa tamang oras. Originally, naawa pa rin ako dahil hindi ka nang ahas na pumasok sa Soul Confusion Great Formation na ito at hindi ka kayang patayin. Pero parang gusto mong mamatay sa mga kamay ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makita mo ang taong dumating. Xingju, gayunpaman, sinabi ni Ziman Yu na may nasasabik na ekspresyon. Oh, kung gayon gusto kong makita kung anong klaseng lakas mayroon ka, ang pinuno ng Soul Confusion Great Formation. Pero sa lahat ng paraan, huwag mo akong biguan. Nang makita ito, si Xingju gayunpaman ay bahagyang ngumiti at nagkaroon ng labis na umaasam na hitsura. Sa huling pagkakataon ay naging pabaya lang ako, yun lang. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Nang makita ito, biglang sumigaw si Ziman Yu. Kaagad pagkatapos noon, sinuntok niya si Xingju, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay naging dahilan ng pag-iba-iba ng paligid. Kasabay nito, sumabog ang malaking dami ng war chi, at parang isang mabangis na tigre na bumaba mula sa bundok, marahas siyang sumugod kay Xingju. Gayunpaman, sa pagharap sa malakas na pag-atake ni Ziman Yu, walang magawang umiling si Xingju, pagkatapos ay casual niyang iwinagayway ang kanyang manggas, at ang malupit na pag-atake na iyon ay hindi inaasahang nawala sa hindi kalayuan sa kanya. Kahit walang ingay, dahan-dahan itong humiwalay kasabay ng simoy ng hangin. Sobrang lakas. Nang makita ito, si Guo Jing na nanonood ng labanan mula sa isang tabi ay nakalanghap ng malamig na hangin. Dapat malaman ng isang tao na si Ziman Yu ay isang high-level working na eksperto, at ang kanyang pag-atake ay napakalakas. Gayunpaman, ang napakalakas na strike ay madaling na-neutralize ni Xingju, na isa ring mataas na antas na working. Ang katotohanan na mayroong napakalaking agwat sa lakas sa pagitan ng dalawang tao na magkapareho ang antas ang dahilan kung bakit hinahangaan ni Guo Jing si Xingju. Hindi lang iyon si Guo Jing, bilang kasali sa partido, naging solemn na rin si Ziman Yu. Noong una ay palagi siyang naniniwala na sa oras na iyon ay madaling masira ni Xingju ang kanyang pag-atake, ngunit dahil sa kanyang kawalang ingat, muntik na siyang masugatan ni Xingju. Sa makatuwid, nadagdagan niya ang kanyang lakas sa pagkakataong ito, ngunit madali pa rin itong nalabanan ni Xingju. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na hindi nagkataon lang na kayang kontrahin ni Xingju ang kanyang pag-atake. Bukod dito, ang kanyang lakas ay talagang higit sa kanya. Iyan lang ba? Sa sandaling ito, nagtanong si Xingju na may mapanuksong ekspresyon. Huwag kang mayabang. Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang maranasan ang tunay kong lakas. Nang makita ito, malamig na ngumuso si Ziman Yu. Maya-maya pa, iniunat niya ang magkabilang braso, at ang war chi ay nagsimulang mabilis na mamuo sa magkabilang palad niya. Pagkatapos noon, maraming kumukutitap na puting kidlat ang namuo sa magkabilang palad niya, at walang humpay na lumakas. Zzzzzz. Ang kumikislap na puting kidlat ay parang hindi mabilang na pilak na ahas na mabilis na umaalingaw sa magkabilang palad ni Ziman Yu. Nang maglapat ang kidlat sa isa't isa, walang humpay na naglalabasan ng nakakatalam ng mga tainga. Bukod dito, nagsimula rin ang isang pagsabog ng nakakatakot na enerhiya mula rito. Maging ang nakapalibot na kalawakan ay naglalabas ng maliliit na alon na dahan-daang kumakalat. Napakalakas, ito ay talagang isang high-grade earth martial skill. Matapos maramdaman ang malakas na kidlat sa mga kamay ni Ziman Yu, ang kutis ni Guo Jing ay lubos na nagbago. High-grade earth martial skill, kahit nasa kanyang Golden Flower City, isa lang, ngunit ang antas ng martial skill na iyon ay napakahirap linangin. Hindi niya akalain na ang Ziman Yu na ito ay talagang makakabisado ng napakalakas na kasanayan sa militar. Hindi pa rin sapat, ngunit sa oras na ito, sinabi ni Xingju ng labis na hinamak. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mukha ng Ziman Yu na iyon ay biglang kumaibat. Hindi niya akalain na si Xingju ay talagang magiging mayabang.
Kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang martial skill, ang kutis ni Xingju sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi nagbago, at naglakas loob pa rin na magsalita ng mga masasamang salita. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang lightning aurora ko. Biglang nagtama ang magkabilang palad ni Zimenyu, at ang dalawang kidlat sa kanyang mga kamay ay pumutok ng paputok. Ang dalawang kumikislap na kidlat ay nagdala ng mga alon ng nakakatalim na kulog na dumadagandong habang sila ay sumasabog na dumagundong patungo sa punishment technique. Break. Sa pagharap sa dalawang paparating na sinag ng kidlat, si Xingju ay hindi gaanong natakot. Kinuyam ang kanyang 5 daliri sa isang kamao, sinuntok niya ang paparating na pag-atake. Kasabay nito, isang malakas na war chi ang sumambulat mula sa kamao ni Xingju, na binura ang langit at tinakpan ang lupa habang ito ay sumabog patungo sa dalawang sinag ng kidlat. Ang ganitong uri ng momentum ay talagang hindi gaanong mas mahina kaysa sa high-grade earth martial skill ni Zimenyu, Lightning Aurora. Boom boom! Ang dalawang pag-atake ay nag-interweave sa isa't isa. Habang kumakalat ang madilim na pulang war chi kasama ang mga alon ng enerhiya ng kidlat, kahit na ang mga bitak ay lumitaw sa nakapalibot na kalawakan. Malinaw, ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan na ito ay tumagos na sa dimensional na espasyo. Paano ito posible? Talagang natunaw niya ang isang high-grade earth martial skill sa isang ordinaryong pag-atake lamang. Sa pagtingin sa nakakatakot na mga alon ng enerhiya na kumalat na sa kalangitan, ang mukha ni Gojing ay puno ng pagtataka. Hindi niya akalain na si Xingju ay magiging napakalakas na basta-basta niyang mababali ang high-grade earth martial skill ng kanyang kalaban sa isang pag-atake. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang kalaban ay isa ring high-grade working na katulad niya. Ito ay imposible, ito ay imposible. Kung ikukumpara sa pagkamangha ni Gojing, tila nakatanggap ng malaking pagkabigla si Zimenyu. Hindi niya maisip na ang kanyang pinakakumpiyansa na pag-atake ay talagang malulusaw ni Xingju ng ganoon lang. Ito ay sadyang hindi katanggap-tanggap sa kanya. Ano? Yun lang ba? Kung ganoon, hindi mo ako mapapatay. Sa sandaling ito, muling umalangaw ang mapanuksong boses ni Xingju. Ang mga salita ni Xingju ay naging sanhi ng sobrang pangit ng kutis ni Zimenyu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya naglabas ng anumang mapagmataas na salita, at hindi rin siya naglunsad ng pag-atake. Sa halip, nahihirapan siya sa kanyang mga iniisip. Swish! Biglang tumalon ang figure ni Zimenyu, lumipad patungo sa malayo sa napakabilis na bilis. Sinusubukan talaga niyang tumakas. Sinusubukan mong tumakas. Gayunpaman, sa pagharap kay Zimenyu, na tumatakas sa napakabilis na bilis, ninisyon lamang ni Xingju. Pagkatapos noon, bahagyang gumalaw ang figure ni Xingju, na wala sa isang iglap. Mawala ka para sa akin. Nang muling lumitaw si Xingju, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarating na siya sa harap ni Zimenyu. Pagkatapos noon, mahigpit na kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamao at sinuntok si Zimenyu. Bang! Ang suntok na ito ni Xingju ay kasing bilis ng kidlat, at bago pa makareact si Zimenyu, walang awa na itong sinuntok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng suntok, ang Zimenyu na iyon ay agad na nag-spray ng isang subo ng dugo, pagkatapos sa nakakatakot na kapangyarihan na iyon, siya ay binaril pababa. Bang 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 bang. Dahil sa malupit na natitirang kapangyarihan, si Zimenyu ay parang isang formation-breaking spear na walang tigil na dumaan sa mga layer sa layer ng mga gusali. Pagkalapag lang niya sa lupa ay tumigil siya. Ang katawan ni Zimenyu ay nagpasabog ng ilang sampung zang malalim na butas sa lupa, at sa loob ng usok, ang kaawa-awang figure ni Zimenyu ay bahagyang napapansin. Ubo, 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 ubo. Sa sandaling ito, mapatla na ang kutis ni Zimenyu, at wala na doon ang dati niyang marangal na aura. Ang isang malaking subo ng dugo na sinamahan ng marahas na tunog ng pag-ubo ay walang tigil na nag-spray mula sa kanyang bibig. Bukod dito, sa sandaling ito, lumitaw din ang isang malaking butas sa dibdib ng silver armor na suot niya. Kung hindi dahil sa katamtamang kalidad na pagharang ng kayamanan na ito, ang nakaraang pag-atake ni Xingju ay maaaring madaling kumitil sa buhay nitong Zimenyu, at napuksa pa ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang langit, masyadong malakas. Sa pagtingin kay Zimenyu na malubhang nasugatan sa ibaba, nakabuka ang bibig ni Gojing, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ngayon ang kanyang paghanga kay Xingju ay umabot na sa rurok, at sa wakas ay alam na niya kung bakit si Xingju, isang War King, ay makakakuha ng suporta ng War Emperor at maging ang Palace Master ng Azure Palace. Bukod pa rito ay pinag-iisa ang pira-pirasong Eastern Region, dahil ang lakas ng Xingju ay hindi masusukat sa antas ng War King. Kilig, kilig, kilig. Ano ba ang nangyayari? Ang marangal na pinuno nitong Soul Confusion Great Formation ay talagang napakahina. Ito talaga ang nagpapalungkot sa akin na. Bigo, sobrang nakakabigo. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakatayo sa himpapawid, at nakatingin kay Zimenyu sa ibaba, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Ha. Mabuti, napakahusay. Napakahusay. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumawa ang Zimenyu na iyon. Ang pagtawa na iyon ay napuno ng walang katapusang pagpatay at poot. Xingju, ako, si Zimenyu, ay minamaliit ka, hindi ko akalain na may isang katulad mo sa Sky Martial Continent na ito.
Inaamin ko na napakalakas mo, kung ang mga katulad mo ay bibigyan ng sapat na oras para lumago, sa tingin ko kahit sa loob ng lugar na ito, magkakaroon ng isang piraso ng mundo para sa iyo. Gayunpaman, ako ay napakasaya na nakilala kita sa oras na ito, dahil hindi kita hahayaang patuloy na lumaki, maghintay ka lamang, kapag nakita mo akong muli, ito na ang oras ng iyong kamatayan. Tumingin si Zimenyu kay Xingju. Sa langit at dahan-daang sinabi. Habang nagsasalita siya, isang kakaibang jade pendant ang biglang lumitaw sa kanyang pulso, at ang jade pendant na iyon ay talagang kapareho ng nakuha ni Xingju. Iyon talaga ang susi sa Soul Confusion Great Formation na ito, at sa sandaling ito, ang jade pendant na iyon ay talagang kumikislap na may mahinang ningning. Mamatay. Nang makita ito, ang kutis ni Xingju ay nagbago din ng malaki, at isang hindi kilalang premonition ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nagtagal, ang kanyang kanang palad ay biglang umatake, at isang nagniningning na palmprint ang bumaril patungo sa Zimenyu na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi nagpapigil si Xingju, at naghanda na patayin ang Zimenyu na iyon. Ngunit sa pagharap sa malupit na martial skill na iyon, isang bakas ng mababaw ng ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zimenyu, at wala siyang kahit kititing na takot. Buzz. At nang tatamaan na ng devouring wind palm na iyon ni Xingju si Zimenyu, ang susi sa kanyang kamay ay hindi inaasahang naglabas ng madilim na itim na ningning, at nang mawala ang ningning na iyon, si Zimenyu sa hindi inaasahang pagkakataon ay nawala na kasama nito. Boom! Binomba ng devouring wind palm ang lugar kung saan naroon si Zimenyu sandali lang ang nakalipas, agad na bumalat ang malaking usok sa hangin, at lumitaw ang 300 zang malaking hukay. Ngunit sa pagtingin sa malaking hukay sa harap ng kanyang mga mata, gayunpaman ay hindi napigilan ni Xingju na sumimangot, dahil alam niyang nakatakas na si Zimenyu nang walang bakas. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 283, Pang-abuso, Zimenyu. Palace Master Xingju, sigurado, magandang lakas. Ako, si Goujing, ay tunay na nagpalawak ng aking pananaw ngayon. Lumapit si Goujing kay Xingju at sinabing may pagsamba na nakasulat sa buong mukha niya. Dahil noong nag-aaway noon sina Xingju at Zimenyu, uminom si Goujing ng mataas na kalidad na healing pill, kaya mas maganda na ang kutis ni Goujing kumpara sa dati. Hehe, yung City Master Goujing, nakatakas na ang Zimenyu na iyon. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi, ano? Tumakas. Paanong posible iyon? Malinaw kung nakitang pinatay mo siya gamit ang sarili mong mga kamay. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, ang mukha ni Goujing ay napuno ng hindi paniniwala. Talagang si Zimenyu ang may hawak ng susi ng Soul Confusion Great Formation na ito, kaya mas mabuting huwag kang pumunta sa kailaliman nitong Soul Confusion Great Formation, dahil kapag nabangga mo siya muli, tiyak na hindi kanya pababayaan. Nakangiting paliwanag ni Xingju. Ngunit, maaari bang wala tayo sa lalim ng Soul Confusion Great Formation na ito ngayon? Nang makita ang solemneng hitsura ni Xingju, napagtanto din ni Goujing na hindi nagbibiro si Xingju. Kaya sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mataranta. Itong Soul Confusion Great Formation ay isa lamang ilusyon, lahat ng nasa harap ng ating mga mata ay isang ilusyon, kaya dapat kang bumalik sa direksyon kung saan tayo nanggaling. Kahit na hindi mo kayang iwanan ang Soul Confusion Great Formation na ito, ngunit kahit papaano ay maaari kang lumayo sa gitna ng Soul Confusion Great Formation na ito, at hanggat ang Soul Confusion Great Formation na ito ay bawiin, natural na makakaalis ka, ang lugar na ito. Muling ipinaliwanag ni Xingju kay Goujing. Kung alam ko lang ng mas maaga, talagang hindi na ako dapat pumasok sa Soul Confusion Great Formation na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tiningnan muna ni Goujing ang mga young masters ng ibang puwersa na pinatay ni Zimenyu, pagkatapos magpaalam kay Xingju, mabilis siyang lumipad patungo sa direksyon kung saan sila nanggaling. Buzz. Pagkaalis ni Goujing, pinahit ni Xingju ang kanyang pulso at kinuha ang susi ng Soul Confusion Great Formation na naiwan ni Zimenguang. At sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan na maging ang susi na ito sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng mahinang ningning. Kasabay nito, hindi inaasahang naramdaman ni Xingju ang isang uri ng kakaibang kapangyarihan na nagsisimulang pumasok sa kanyang katawan. Matapos ang kapangyarihang ito ay pumasok sa katawan ni Xingju, bumuhos ito sa pinanggalingan ng kaluluwa ni Xingju at nahalo sa kaluluwa ng kapangyarihan ni Xingju. At sa sandaling ito, mas nabigla si Xingju nang matuklasan na itala na ni Xingju ang lokasyon ng lahat ng taong nakapasok sa Soul Confusion Great Formation. Bagamat patuloy silang gumagalaw, ngunit maaari pa ring i-lock ni Xingju ang kanilang posisyon. Bukod dito, isang mapa ang lumitaw sa isip ni Xingju. Ang dulo ng mapa ay talagang isang gusali. Dapat ito ang mata ng Bewitching Formation. Hey, Zimenyu, tingnan natin kung makakatakas ka sa palad ko. Sa sandaling ito, lumitaw din sa isip ni Xingju ang lokasyon ni Zimenyu. Bukod dito, mararamdaman ni Xingju na kasalukuyang nagmamadali si Zimenyu patungo sa array core ng Soul Confusion Great Formation sa napakabilis na bilis. Ngunit sa sandaling ito, si Xingju ay hindi man lang nababalisa, dahil sa kanyang bilis, lubos siyang nakatitiyak na maaabutan niya si Zimenyu. Sa pag-iisip nito, nang may pag-iisip, pinalamutian ni Xingju ang dalawang unol sa kanyang mga binti, at agad na naghanda upang habulin si Zimenyu.
Bata, maaari mo ba akong tulungan? Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay hindi sinasadyang nanginig, dahil ang boses ng isang matandang lalaki sa hindi inaasahang pagkakataon ay dahan-daang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bukod dito, ang boses na ito ay napakapaos, na para bang hindi ito boses ng isang tao, na tila nakakatakot. Pwede ko bang malaman kung sino si Senior? Anong bagay ang kailangan mo ng tulong ni Junior? Ngunit sa kabila nito, nagmamadali at magalang pa ring nagtanong si Xingju. Nakausap na ni Xingju si Xiaolong noon, kaya alam ni Xingju na ang dahilan kung bakit nakakausap ng matandang iyon si Xingju sa kaibuturan ng kanyang puso ay tiyak na dahil sa pinagmulan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Buzz. Sa oras na ito, isa pang kakaibang kalsada ang lumitaw sa isipan ni Xingju, at sa dulo ng kalsadang iyon, may hindi inaasahang isa pang tunay na gusali. Bata, halika rito at hanapin mo ako. Sa pagkakataong ito, muling umalangaw sa isip ni Xingju ang paos na boses na iyon. Senior, sino ka? Senior, senior, senior. Bagamat walang humpay na tumawag si Xingju, ngunit ang paos na boses na iyon ay hindi na muling umalangaw. Sa sandaling ito, medyo nag-aalangan si Xingju, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil ang may-ari ng boses ay nasa maze, nangangahulugan ito na malamang na siya ay mula sa Fenghuami City, at si Xingju ay hindi na po ng Fenghuami City. Kaya naman, medyo nag-aalala si Xingju na kung susundin niya ang may-ari ng boses, may ilang uri ng panganib. Sa kabilang banda, ang isang malakas na pakiramdam ng pag-usisa ay patuloy na nagtulak kay Xingju na hanapin ang misteryosong taong iyon, dahil isang walang batayan na premonition ang nagsabi kay Xingju na ang misteryosong tao ay maaaring magbigay ng espesyal na tulong kay Xingju. So, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, si Xingju ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at ang mga pakpak sa kanyang likod ay biglang pumutok. Ang kanyang buong katawan ay naging daloy ng liwanag at lumipad patungo sa kailaliman ng kalituhan. Ang direksyon na tinatahak ni Xingju ay ang lokasyon ng may-ari ng namamaos na boses. Pinakawalan ni Xingju ang kanyang bilis sa sukdulan, kahit isang mid-grade war emperor ay hindi makahabol. Kaya naman, ilang sandali lang ay nakarating si Xingju sa locus yung naitala sa kanyang isipan. Ang maze na ito ay talagang mahiwaga. Sa pagtingin sa palasyo sa harap niya, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga sa paghanga sa pagiging misteryoso ng maze na ito. Ito ay dahil ang palasyo sa harap niya ay walang anumang espesyal na katangian kumpara sa mga nakapalibot na palasyo, at tulad ng mga nakapalibot na palasyo, wala itong pasukan. Gayunpaman, sa isip ni Xingju, ang lokasyon ng pasukan ng palasyong ito ay naitala. Dahan-daang lumipad si Xingju sa harapan ng palasyo, tumingin sa dingding ng palasyo sa harapan niya, at hindi napigil ang iunat ang kanyang kamay. Nang ang kanyang palad ay tumama sa dingding, ang tila matibay na pader ay talagang na-distort, at ang palad ni Xingju ay talagang sumanib sa dingding. Nang makita ito, gumalaw ang katawan ni Xingju, at ang kanyang buong katawan ay sumanib sa dingding. Buzz. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na bulwagan. Ang bulwagan na ito ay pabilog ang hugis, at sa paligid ng bulwagan ay may mga estatwang bato na may hawak na mga sandata. Isang invisible pressure ang bumalot sa katawan ni Xingju, dahilan para hindi mapalagay si Xingju. Senior, nasaan ka? Pagtingin sa bulwagan sa harap niya, sumigaw si Xingju ng malakas. Dahil napagtanto niyang walang tao dito. Bukod dito, hindi niya magagamit ang kanyang puwersa ng kaluluwa upang madama ang pagkakaroon ng sinuman. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakapalibot na mga estatwa ng bato ay biglang naglabas ng mapusyaw na asul na gas, at ang gas ay nagsimulang magkondens sa gitna ng hangin sa napakabilis na bilis. Pagkatapos noon, namuo ito sa hitsura ng isang matandang lalaki sa harap ni Xingju. Malabo ang mga mata ng matanda, at ang magulo niyang buhok ay nakakalat sa kanyang balikat. Nakasuot siya ng linen na roba, at sa sandaling ito, ang malamlam niyang mga mata ay nakatitig kay Xingju. Sa pagtingin sa matandang nasa harapan niya, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot. Bagamat ang matanda ay mukhang isang espiritong katawan, naramdaman ni Xingju na siya ay hindi isang espiritong katawan. Binata, salamat sa pagpunta mo para tulungan ako. Biglang sabi ng matanda na may paos na boses. Masyadong magalang ang elder na ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan ng elder sa tulong ng junior na ito? Nang makita ito, maingat na nagtanong si Xingju. Young man, bago iyon, may itatanong ako sa iyo. Pwede ko bang malaman kung descendant ka ng Fenghuami City? Nakangiting tanong ng matanda. To be honest, senior, hindi ako descendant ng Fenghuami City. Matapat na sagot ni Xingju. Buntong hininga, sayang naman at hindi na po ng Fenghuami City ang ganoong talentong binata. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mukha ng matanda ay hindi maiwasang mag-flash ng pagkabigo. Si senior kaya ang City Lord ng Fenghuami City. Nang makita ito, sinubukan ni Xingju na manong. Sa sandaling ito, ang matanda ay biglang bamulong sa kanyang sarili. Ah, kalimutan mo na ito. Ipinapalagay ko na ang kasalukuyang Magnificent Wind City ay matagal nang hindi umiral. Kung hindi, hindi na sana napakaraming tao ang biglang susugod sa nakatutuwang formation na ito. At maging ang pagpatay sa isa't isa. Young man, sa totoo lang,
Ako ang City Lord ng Fenghuami City. Ang kailangan ko sa tulong mo ngayon ay napakasimple. Tulungan akong makahanap ng isang tao at tulungan akong maghatid ng mensahe sa kanya. At saka, ang aking pagbabayad ay napakasimple. Maaari kong hayaan kang umalis sa hanay na ito ng buhay. Sa sandaling ito, ang biglang sabi ng matanda kay Xingju. Senior, pakipaliwanag ng detalyado. Nang makita ito, nagmamadaling sumagot si Xingju. Hehe, mahabang kwento. Sa simula pa lang sasabihin ko na. Noon, ang matandang ito ay nakakultivate na sa Advanced War Emperor Realm at nagkaroon ng lakas na makapasok sa War Emperor Realm. Gayunpaman, nang ang matandang ito ay malapit ng magtagumpay, ang apat na dakilang tagapagtanggol ng Fenghuami City, na ang apat na nakababatang kapatid ko rin, talagang nagsanib sanhi upang salakayin ako. Nagsanib kamay sila para atakihin ako, na naging sanhi ng matinding pinsala sa aking sigla. Ang dahilan kung bakit nila ako inatake ay dahil sa mga oras na iyon, kaming apat ay hindi sinasadyang nakadiscover ng isang kayamanan. Sa kayamanan na iyon, nakakuha kami ng maraming mga table tasks at artifacts. At saka, mayroon ding isang napakahiwagang array diagram. Iyon ang array na ginawa ko, nasa loob na ngayon. Pagkatapos makuha ang kayamanan, nagpa siya akong magtayo ng array sa Fenghuami City. Ito ay gagamitin bilang isang kanlungan para sa mga tao ng Fenghuami City kung ang isang malaking kaaway ay sisalakay sa atin sa hinaharap. Gayunpaman, mahigpit na tinutulan ng aking apat na nakababatang kapatid ang ideyang ito dahil para ma-activate ang array, kailangan nating sirain ang lahat ng kayamanan at i-convert ang mga ito sa enerhiya para ma-activate ang array. Sa makatuwid, nadama nila na hindi sulit na sayangin ang mga artifact at pills na iyon para mabuo ang array. Mas mainam na gamitin ang mga artifact at pills na iyon upang madagdagan ang lakas ng Fenghuami City. Dahil dito, hindi makapagsalita kaming apat at nagkaroon ng matinding hindi pagkakasundo. Pero, dahil ako ang City Lord, kaya lang nila akong sundin. Pero, hindi ko akalain na sasalakayin nila ako habang ako ay lumulusot papunta ng War Emperor Realm. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang mukha ng Panginoon ng lungsod ng Fenghua City ay hindi sinasadyang kumislap na may bakas ng kalungkutan. Sa pagtingin sa Panginoon ng lungsod ng Fenghua City, ang puso ni Xingju ay hindi maiwasang kumislap ng may bahid ng simpatiya. Nakakadurog talaga ng puso ang pagtaksil ng sariling kadugong kapatid. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Xingju ang kanyang ama dahil paanong ang kanyang ama ay hindi pagtataksilan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang kapatid. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 284, Mahiwagang Tao. Originally, ito ay mga bagay lamang sa aking pamilya at hindi ko dapat sinabi sa iyo ang tungkol sa mga ito. Gayunpaman, dahil hindi lang ako ang nakaligtas sa maze na ito, dapat kong ipaalam sa iyo ang mga pagkakakilanlan ng iba pang apat na nakaligtas. Dahil sa ngayon, malaki ang posibilidad na sinasabi nila sa may-ari ng isa pang susi ang tungkol sa akin. Mataimtim na sinabi ng Magnificent Wind City City Lord. Senior, sinasabi mo ba na ang apat mong kapatid ay nakatira din sa maze na ito? Nang marinig ito, hindi naiwasang ipakita ni Xingju ang nagulat na ekspresyon. Kahit na ang buhay ng isang War Emperor ay mas mahaba kaysa sa isang ordinaryong tao, sila ay limitado pa rin sa kanilang habang buhay at hindi makatakas sa kapalaran ng kamatayan. Maliban kung kaya nilang linangin ang antas ng isang War Emperor, mabubuhay lamang sila ng libu-libong taon. Gayunpaman, halatang hindi pa umabot sa ganoong antas ang kanyang 5 kapatid. Kung hindi, hindi sila nakulong sa maze na ito. Tulad ng para sa kanilang mga kaluluwang katawan, hindi sila maaaring mabuhay ng ganoon katagal. Bukod dito, ang kanilang kasalukuyang anyo ay hindi tila isang kaluluwang katawan, ni sila ay may pisikal na katawan. Hehe, actually, nabubuhay lang kaming 5 in the form of a remnant soul. Dahil ang maze na ito ay may epekto ng paghihiwalay ng mga kaluluwa, kaming 5 ay nakakasurvive hanggang ngayon. Tila nakita sa pamamagitan ng pagdududa ni Xingju, nakangiting paliwanag ng City Lord. Nalalabing kaluluwa. Nang marinig ito, muling nataranta si Xingju. Hindi pa niya narinig ang terminong remnant soul. Hehe, nalalabing kaluluwa ang aking kasalukuyang anyo. Upang ilagay ito ng mabuti, ito ay tinatawag na isang natitirang kaluluwa. Sa totoo lang, tao na ako na karapat dapat matay. Kung hindi dahil sa espesyal na kakayahan ng maze na ito, meron na ako. Naging abo na. Noon, ang 5 sa amin ay nagkaroon ng isang mahusay na labanan sa pangunahing bulwagan ng Magnificent Wind City at aksidenteng nahawakan ng maze na naging sanhi upang mapilitan itong i-activate. Gayunpaman, ang maze ay hindi perpekto sa oras na iyon. Sa makatuwid, nang ma-activate ang maze, nagdulot ito ng napakapangangilabot na daloy ng enerhiya. Ang nakakatakot na daloy ng enerhiya na iyon ay pumatay sa aking mga kapatid sa isang iglap, na naging sila kung ano sila ngayon. Ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang mga kapatid ko sa ganitong anyo ng natitirang kaluluwa ay dahil tayong 5 ay may susi sa maze na ito. Ang susi na iyon ang nagligtas sa atin. Kasabay nito, ang susi ay sumanib din sa aming 5 magkakapatid. Muling paliwanag ng City Lord. Senior, kung hindi ako nagkakamali, dapat may 7 susi, di ba? Nang marinig ito, naunawaan na ni Xingju ang nangyari sa taong iyon, at nahulaan ang dahilan kung bakit hindi nagawang ay-ando ng Fenghua City Mistress at ng iba pa ang bewitching array.
napakatalino mo. Ito ay dahil ang isa sa mga susi ay sumanib sa aking katawan kaya ako nakipag-usap sa iyo, papuri ng City Lord. Kung gayon, Senior, dahil ang iba pang 5 piraso ay sumanib na sa katawan ng iyong 5 kapatid, paano ko aalisin ang nakatutuwang formasayon na ito? Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot. Hehe, ito ay talagang napakasimple. Kahit wala dito ang susi, kaming 5 na magkakapatid ay katumbas ng susi. So, kailangan mo lang ay absorb lahat ng natirang kaluluwa namin sa susi mo. Hanggat pumayag kang tulungan akong matupad ang aking hiling, handa akong pagsamahin ang labi ng aking kaluluwa sa iyong susi. Higit pa rito, sa aking kasalukuyang lakas, hindi dapat maging problema para sa akin na tulungan kang makalusot sa ang antas ng War Emperor sa maikling panahon. Sa oras na iyon, natural na maabsorb mo ang 4 kong kapatid. Sa sandaling ito, ang City Lord ay tumingin kay Xingju na may naghihintay na tingin, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Para bang namuhay siyang mag-isa sa nakatutuwang formasayon na ito sa loob ng mahigit 1,000 taon, naghihintay sa sandaling ito. Senior, mangyaring magsalita. As long as sa loob ng aking mga kakayahan, tutulungan kitang tuparin ang wish mo. Nang makita ito, nagmamadaling itinaas ni Xingju ang kanyang mga kamay at magalang na humingi ng mga tagubilin. Oo, ramdam ko sa lakas ng kaluluwa mo na isa kang mapagkakatiwalaang tao. Kaya ikaw ang pinili ko at hindi ang ibang nagmamay-ari ng susi. Nang makitang pumayag si Xingju, ang Panginoon ng lungsod ay nagsalita ng may malaking pagtitiwala. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, maaari itong ituring bilang isang utang na aking inutang. Noon, may 2 dakilang puwersa sa loob, ang aking Fenghua City at Snow Listening City. Ang Fenghua City ay kontrolado ng aking Zemen Clan, habang ang Snow Listening City ay kontrolado ng Nolan Clan. Ang aming 2 angkan ay naging magkaaway ng ilang taon. 1 taon. Noon, bilang bagong City Lord ng Fenghua City, upang mapag-isa ang panloob na lugar, nagpa siya akong tuksuhin ng batang Valley Master ng Snow Listening City noong panahong iyon, si Nolan Zhu. Sa huli, matagumpay akong 9 love kay Nolan Zhu, at pumayag din siya na pagkatapos niyang umakyat sa trono, gagawin niyang subordinate force ng aking Fenghua City ang Snow Listening City. Gayunpaman, nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa aming relasyon, mariin niyang tinutulan ang pakikipagkaibigan niya sa akin. Gayunpaman, noon, ang tanging tao sa Snow Listening City na maaaring sumalungat sa akin ay si Nolan Zhu. Kaya, para hindi maapektuhan ang aking mahusay na plano, gumawa ako ng desisyon. Sa ganoong paraan, walang sino man sa Snow Listening City ang makakagawa. Pigilan mo ako sa pakikipagkaibigan kay Nolan Zhu, at ang Snow Listening City ay magiging akin sa huli. Kaya, sinadya kong dayain si Nolan Zhu sa mga guho kung saan nakuha naming 5 ang kayamanan, at ikinulong siya doon. Pagkatapos noon, personal kong pinatay ang ama ni Nolan Zhu. Gayunpaman, naiintindihan ko ng husto ang karakter ni Nolan Zhu. Kung alam niyang napatay ko na ang kanyang ama, tiyak na hindi niya ako patatawarin, at baka patayin pa niya ako. Kaya, handa akong palayain siya pagkatapos kong makapasok sa War Emperor realm. At least sa oras na iyon, hindi niya ako mapapatawad, ni hindi niya ako mapapatay. Sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ito. Sa pagsasalita hanggang dito, ang mukha ng City Lord ng Fenghua City ay puno na ng panghihinayang. Ngunit Senior, ito ay 1,000 taon na. Si Senior Nolan Zhu ay malamang nawala na sa mundong ito. Nang makita ito, dahan-dahang sinabi ni Xingju. Hindi iyon mangyayari. Hindi maliit na bagay ang mga guho na iyon. May kapangyarihan pa itong pabagalin ng oras, na nagpapahintulot sa mga guho na manatiling walang kamatayan sa loob ng 10,000 taon. Kaya, sa lakas ni Nolan Zhu bilang high-level War Emperor, dapat ay buhay pa siya. Narinig ang tanong ni Xingju, ang City Lord ng Fenghua City ay sumagot ng may lubos na katiyakan. Mabagal ang oras. Talagang may ganoong kapangyarihan. Pagkatapos marinig ang mga salita ng City Lord, nagulat si Xingju. Ang kapangyarihan ng oras ay isang napakahusay na pamamaraan ng kapangyarihan ng kalawakan. Gayunpaman, ang mga eksperto na nakaabot sa antas na iyon ay wala na sa kontinenteng ito, ngunit nakapasok na sa maalamat na sagradong rehiyon. Nang makita ito, ngumiti ang City Lord at nagpaliwanag kay Xingju. Sagradong rehiyon. Matapos marinig ang hindi pamilyar na terminong ito, ang nagulat na mukha ni Xingju ay napuno ng pagkamangha. Ito ay dahil hindi pa niya narinig ang mga ganoong bagay. Hehe, ang Sacred Region ay isang alamat lamang. Ito ay isang hypothetical na lugar kung saan nagpunta ang mga nangungunang eksperto na nawala sa kontinente noong sinaunang panahon. Gayunpaman, naniniwala ako na talagang umiiral ang Sacred Region, dahil hindi ako naniniwala na ang mga eksperto na maaaring lumikha ng gayong mga guho ay mamamatay sa kontinenteng ito. Gayunpaman, ang sagradong rehiyon ay talagang isang alamat lamang sa atin dahil ito ay napakalayo. Kung nais mong hawakan ang sagradong rehiyon, kung gayon kailangan mo munang makamit ang isang bagay, na hindi bababa sa maging isang nangungunang buhay sa kontinenteng ito, na isang eksperto sa War Emperor. Nakikitang interesado si Xingju, maingat na ipinaliwanag ng City Lord kay Xingju. Kaya may ganoong lugar. Naniniwala ako na ang unang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion at ang misteryosong eksperto mula sa mga sinaunang guho ay dapat na tumuntong sa Sacred Region, tama ba?
Hindi katakatakang sinabi ng mahiwagang ekspertong iyon na umaasa siyang makita akong muli. Marahil ang tinutukoy niya ay ang pag-asa na makatuntong ako sa sacred region sa hinaharap. Matapos marinig ang paliwanag ng City Lord, biglang naisip ni Xingju ang unang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion at ang misteryosong eksperto mula sa sinaunang guho. Sa sandaling ito, isang bagong pag-asa ang idinagdag sa puso ni Xingju. Bigla niyang napagtanto na kahit ang mga nangungunang tao sa kontinenteng ito, ang mga maalamat na eksperto tulad ng War Emperors, ay hindi ang pinakamalakas na pag-iral. Tama, Senior, nasaan ang mga guho? Kung nandito pa si Senior Nolenzu, ano ang kailangan mong ipasako? Sa sandaling ito, nagtanong muli si Xingju. Sa totoo lang, ito man ang palasyo o ang mga palasyo na kinaroroonan ng apat kong kapatid, hindi sila ang areas ng Great Bewitching Formation. Sa huli, ang dalawang palasyong ito ay parang kulungan lang ng Great Bewitching Formation. Kami ay lahat ng labi ng aming mga kaluluwa na nakulong dito at hindi na makaalis. Tungkol sa tunay na areas ng Great Bewitching Formation, sila talaga ang pitong susi. Kaya't hanggat hinihigop mo kaming lima sa iyong susi at patayin ng ibang taong may hawak ng susi, maaari mong ipatawag ang areas ng Great Bewitching Formation. Ang susi na maaaring magbukas ng mga guho na nagpakulong kay Nolenzu ay nasa areas. Kung tungkol sa lokasyon ng mga guho, ang susi ang magsasabi sa iyo. Kung talagang buhay pa siya, tulungan mo akong magpasa ng mensahe sa kanya. Kahit nagsinungaling ako sa kanya, totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Sa pagsasalita hanggang dito, ang matandang mukha ng City Lord of Magnificent Wind City ay kumislap na may pahiwatig ng kaginhawaan. Pagkatapos, tumingin siya kay Xingju na may pag-asa na tingin. Senior, magtiwala ka, tutuperin ko talaga ang ling mo. Nang makita ito, gumawa ng tame time na panata si Xingju. Naniniwala ako sa iyo. Nang makita ang tame time na panata ni Xingju, ngumiti ang City Lord at sinabi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla-bigla, ang figure ng City Lord ay nagkalat, na naging ilang mga sinag ng mapusyaw na asul na liwanag. Sa huli, mabilis silang sumugod sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, biglang kumalat ang isang nasusunog na sensasyon mula sa chi ni Xingju, pagkatapos ay kumalat sa bawat bahagi ng katawan ni Xingju. Bukod dito, ang madilim na pulang war chi sa katawan ni Xingju ay parang baha na bumagsak mula sa isang dam, tulad ng isang sisabog na bulkan. Hindi napigilan, lumabas ito mula sa katawan ni Xingju. Gayunpaman, ang kakaiba ay kahit na ang war chi ay lumalabas, ang lakas ni Xingju ay tumataas pa rin. Hindi nagtagal, naabot nito ang rurok ng high-grade working realm. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 285, ang kagustuhan ng guro ng lungsod. Madilim pulang war chi ay walang tigil na lumabas sa katawan ni Xingju, at napuno na ang pag-ilog na bulwagan ng palasyong ito. Bukod dito, kasama ang walang tigil na akumulasyon ng war chi, ang density nito ay walang tigil din na tumaas, at ang kapangyarihang nasa loob nito ay tumataas din sa napakabilis na bilis. Kung hindi dahil sa malakas na harang na nakalagay sa paligid ng palasyong ito, ang nagngangalit na war chi na iyon ay nabasag na ang mga pader. Buzz. Biglang, ang lumalakas na war chi ay hindi inaasahang nagsimulang bumuhos sa katawan ni Xingju sa napakabilis na bilis, at nang ang lahat ng war chi ay ganap na bumalik sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, namangha rin si Xingju nang matuklasan na ang kanyang kapangyarihan ay talagang higit sa 100 beses na mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, kahit na ang mas malalim na antas ng spatial power, pati na rin ang hadlang na kapangyarihan na hindi niya nahawakan noon, sa sandaling ito, ganap na silang nahawakan ni Xingju. Sa sandaling ito, hindi inaasahang narating na ni Xingju ang kaharian ng War Emperor. Bukod dito, maliban sa mga kapangyarihang ito, mayroon ding kapangyarihang kontrolin itong Soul Bewitching Great Formation. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay damaloy sa loob ng katawan ni Xingju, na parang ang Soul Bewitching Great Formation na ito ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ito ba ang kapangyarihan ng isang War Emperor? Oo naman, hindi ito isang bagay na maihahambing ng isang War King. Ibinuka ni Xingju ang kanyang mga palad, pagkatapos ay dahan-daang kinuyam ang mga ito. Nararamdaman ang napakabilis na pag-aalsa ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng pagpapahayag ng kasiyahan. Napakalakas na ng mga powerhouse ng War Emperor, kung gayon gaano kalakas ang isang War Emperor. Marahil, maaari talaga nilang masira ang langit at lupa sa isang pagtaas lang ng kanilang mga kamay at paa. Nararamdaman ang kasalukuyang kapangyarihan, medyo nananabik na sabi ni Xingju. Ito ay. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumaki ang mga mag-aaral ni Xingju, dahil natuklasan niya na sa sandaling ito, sa loob nitong Soul Bewitching Great Formation, mayroon ding aura ng isang War Emperor powerhouse, at ang may-ari ng aura na iyon ay si Ziman. Ang kapangyarihan ng limang susi ay talagang may mas malakas na kontrol sa Soul Bewitching Great Formation. Matapos maramdaman ang pagbabagong ito, halos mahulaan na ni Xingju ang bagay na ito. Malamang, ang apat na kapatid ng Magnificent Wind City Mistress ay kusang loob na isinama ang kanilang mga sarili sa katawan ni Ziman Yu, kaya pinapayagan si Ziman Yu na magkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Hehe, Ziman Yu, anong gusto mong gawin?
Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na ang mga tao sa Bewitching Formation ay nagmamadali patungo sa kinaroroonan ni Zimenyu. Gayunpaman, malinaw na hindi nila ito kusang loob. Ito ay higit na parang kinokontrol sila ng isang tao. At sa sandaling ito, sa loob nitong Soul Confusion Great Formation, maliban sa mga taong makokontrol niya, si Zimenyu lang iyon. Gayunpaman, ang tunay na pinuno ng nakakabighaning pormasayon na ito ay tiyak na ako. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga labi ni Xingju ay pumulupot sa isang tiwala ng ngiti. Maya-maya, ang kanyang figure ay bumaril mula sa palasyo, at sa isang nakakatakot na bilis, siya ay sumugod patungo sa direksyon kung saan ang lahat ay nagtitipon. Damit, anong nangyayari? Hindi ko makontrol ang katawan ko. Sa sandaling ito, sa kailaliman ng Bewitching Formation, isang figure ang lumilipad sa mga layer ng mga gusali sa napakabilis na bilis. Ang taong ito ay talagang si Goujing. Sa sandaling iyon, hindi pa nababawasan ni Goujing ang kanyang war wings. At saka, nagpupumiglas pa ang katawan niya sa ere. Gayunpaman, isang malakas na agos ng hangin ang bumuhat sa kanya at dinala siya pasulong sa napakabilis na bilis. Plop! Sinamahan ng isang malakas na tunog, si Goujing ay walang awa na bumagsak sa lupa. Ang malakas na puwersa ay lumikha ng isang malalim na butas sa lupa. Gayunpaman, sa kabutihang palad, taglay niya ang working physique, kaya ang antas ng impact na ito ay karaniwang hindi sapat para masaktan siya. Paano naging ikaw? Gayunpaman, nang iangat ni Goujing ang kanyang ulo, ang kanyang mga balintataw ay biglang lumaki. Mapatla na ang kanyang kutis na parang papel. Walang tigil na tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Iyon ay dahil natuklasan niyang may ilang pamilyar na figure sa kanyang harapan. Lahat sila, tulad niya, ay nakahandusay sa lupa sa iba't ibang miserableng postura. Bukod dito, ang nakatayo sa harapan ng mga taong iyon ay isang napakapamilyar na figure. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Zimenyu. Higit pa rito, sa sandaling ito, si Zimenyu ay nakatingin din kay Goujing ng may masamang tingin. Kalokohan. Sa sandaling iyon, si Goujing ay nagmamadaling pinalapot ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan papunta sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, bigla siyang tumayo, gusto niyang basagin ang layer ng mga binding. Bumaba ka, plop. Nang makita ito, bahagyang itinuro ni Zimenyu ang kanyang daliri. Kasabay nito, isang hindi mapaglabanan na puwersa ang biglang bumaba sa likod ni Goujing. At sa ilalim ng panggigipit ng malakas na puwersang ito, agad na bumagsak si Goujing sa lupa. Ang malakas na puwersa ay lalo pang ibinaon ang kanyang katawan sa lupa. Ano? Natatakot ka ba? Bakit hindi ka sumigaw ng tulong? Tingnan natin kung ang Palace Master mong si Xingju ay makakarating at makakaligtas sa iyo o hindi. May liligtas ba kita? Sa pagtingin kay Goujing na wala ng lakas para lumaban, na sarkastikong sinabi ni Zimenyu. Kuya Zimenyu, wala kaming hinaing o galit sa iyo, kaya bakit mo kami pinatawag dito? Siguro, nakuha mo na ang kontrol nitong Soul Confusion Great Formation, di ba? Kung gayon, ikaw ang kampiyon ng auction sa panahong ito. Sa hinaharap, kapag naitatag mo ang iyong kapangyarihan, handa kaming umasa sa iyo. Mangyaring hayaan mo kaming umalis, okay. Sa pagkakataong ito, isang kaawa-awang mukhang lalaki, na may mapagpakumbabang ekspresyon, ang mapait na nagmakaawa kay Zimenyu. Bang! Ngunit sa pagkakataong ito, biglang kinuyam ni Zimenyu ang kanyang kamay patungo sa lalaking iyon, at isang malakas na puwersa ang agad na pinisil ang lalaking iyon hanggang sa mamatay. Ang kaawa-awang sigaw na iyon ay umalangaw sa kalangitan, na naging sanhi ng maraming tao na naruroon na hindi sinasadyang makaramdam ng takot sa kanilang puso. Lahat kayo, makinig kayong mabuti, kung wala ang utos ko, bawal kayong magsalita, dahil ako ang Panginoon nitong Soul Confusion Great Formation. Lahat ng nandito ay inayos ko. Pagkatapos patayin ng lalaking iyon, walang awa na inalis ni Zimenyu ang kanyang tingin. Patungo sa lahat. Matapos marinig ang mga salita ng Zimenyu na iyon, ang lahat ay nagmamadaling itinikom ang kanilang bibig at mahigpit na naghinting ang kanilang mga ngipin. Wala silang lakas ng loob na iluwa kahit kalahating salita. At sa mga sandaling ito, naririnig na talaga nila ang walang humpay na panginginig ng kanilang katawan. Hahaha. Xingju, nasaan ka? At nasaan ka, City Master? May balak ba kayong lahat na magtago ng ganito? Sabihin ko sa inyo, walang silbi, ngayon lahat ng 5 susi ay nahulog na sa aking mga kamay, ako ang Panginoon nitong Soul Confusion Great Formation, huwag mo nang isipin na tumakas mula sa palad ng aking kamay. Bigla, ang Zimenyu na iyon ay walang kabuluhang umungal patungo sa langit, at ang kanyang boses ay lalong umalangaw sa kalangitan na parang kulog. Bukod dito, ito ay umalangaw sa buong Soul Confusion Great Formation, na naging dahilan upang malinaw na marinig ng lahat ang kanyang mapagmataas na salita. Kahit na nagsalita si Zimenyu na parang determinado siyang manalo, hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa mga nakapalibot na gusali na abot hanggang langit. Sa sandaling ito, alam na niya na 7 susi lamang ang makakatawag sa mata nitong Soul Confusion Great Formation, at alam din niya na ang mga may-ari ng 2 pang susi ay ang City Master na iyon at si Xingju.
Ngunit ang nagpalungkot sa kanya ay, sa sandaling ito, hindi niya inaasahang hindi naramdaman ang lokasyon ni Xingju at ng City Master na iyon. Higit pa rito, ang kanyang kasalukuyang lakas ng War Emperor ay nakuha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 4 na dakilang tagapagtanggol ng Fenghuami City sa kanyang katawan, at ang ganitong uri ng lakas ay pansamantala lamang, kung hindi niya mabilis na mahanap si Xingju at ang City Master na iyon, at maghintay hanggang sa kanilang nabawi ang lakas sa antas ng War King, kung gayon ang mamamatay ay siya. Xingju, kung hindi ka pa rin lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite mo sa mga kaibigan mo. Sa sandaling ito, ang Zeman Yu na iyon ay biglang umungal muli sa langit. Buzz. Kasabay nito, ang Zeman Yu na iyon ay nagwagayway ng kanyang braso, at ang Goujing na iyon na nakabaon sa lupa ay biglang bumaril mula sa lupa, pagkatapos ay lumutang sa kalangitan, at tulad ng isang target, siya ay tumayo ng tuwid sa harap ni Zeman Yu, hindi nagawang para gumalaw pa. Buzz. Sa sandaling ito, kinuyam ni Zeman Yu ang kanyang kamay, at isang mahabang sibat na namuo mula sa War Chi ang lumitaw sa kanyang kamay. Mukhang hindi darating ang iyong Palace Master Xingju para iligtas ka, kung gusto mong sisihin, masisisi mo lang ang sarili mo sa pakikipagkaibigan sa maling tao. Ngunit makatitiyak ka, hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Sabihin mo sa akin, dapat ko bang tusukin muna ang kaliwang mata mo o kanang mata? Hinawakan ni Zeman Yu ang madilim na pulang sibat sa kanyang kamay, at sinabi kay Goujing na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Pei, huwag kang mayabang, kung may lakas ka ng loob, halika ka. Ngunit sa sandaling ito, ang Goujing na iyon ay nagluwa ng isang subo ng laway, at umungol sa Zeman Yu na iyon na may galit na ekspresyon. Good, very good, very good. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay magsimula tayo sa kaliwa. Whoosh! Matapos marinig ang mga salita ng Goujing na iyon, ang ekspresyon ni Zeman Yu ay naging mas mabangis, pagkatapos ay bigla niyang iwinagayway ang kanyang kanang braso, at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay umalis sa kanyang kamay, at kasabay ng isang bagzo ng unos, ito ay sumabog na pumutok patungo kay Goujing. Kaliwang mata. At sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon sa eksena ay nagmamadaling pumikit, dahil hindi nila kayang makita ang malupit na eksenang ito. Maging ang Goujing na iyon ay nagmamadali ring ipinikit ang kanyang mga mata. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang takot sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso, takot na takot siya sa kapalaran ng kamatayan. Bang! Ngunit nang maisip ni Goujing na mamamatay na siya, biglang umalangaw sa kanyang harapan ng isang mahinang tunog, at nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, nagulat siya nang matuklasan niya na mayroong talagang isang figure na nakatayo sa kanyang harapan, at ito. Ang figure ay walang iba kundi si Xingju. Xingju. Matapos makitang muli si Xingju, medyo hindi napigilan ni Goujing ang kanyang emosyon, at tuwang-tuwa siyang sumigaw, at sa sandaling ito, basa ang kanyang dalawang mata. Sa isang araw, 2 beses siyang nahaharap sa panganib, at ang taong nagligtas sa kanya ay talagang iisang tao, ganoong klaseng pakiramdam, siya lang ang nakakaalam. Ano? Xingju. At ang paputok na sigaw na iyon ng Goujing na iyon ay nakatawag din ng atensyon ng lahat, at kagad, dali-dali niyang binuksan ang kanyang mga mata. Noon lang niya natuklasan si Xingju na nakatayo sa harap ni Goujing. Tungkol kay Xingju, lahat sila ay pamilyar sa kanya. Bago magsimula ang bidding conference, si Xingju ang paborito ng tao sa paningin ng lahat ng kalahok, ngunit sa oras na iyon, naramdaman nila na umaasa lang si Xingju sa kanyang relasyon para makuha ang qualification token ng finals, kaya nang lumitaw si Xingju, hindi nila maiwasang mag-alala kay Xingju. Xingju, dumating ka na sa wakas. Maraming salamat talaga, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito, sa pagkakataong ito ay tiyak na mamamatay na ako ng napakalungkot. Matapos lumitaw si Xingju, sinabi ni Zeman Yu na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Buzz. Sa oras na ito, bahagyang iwinagayway ni Xingju ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay ang malakas na kapangyarihang nagbubuklod sa katawan ni Goujing at iba pa ay hindi inaasahang agad na nawala, at ang lahat ay nabawi rin ang kanilang kalayaan sa sandaling ito. Umuwi kayong lahat, iwan ninyo sa akin ang lugar na ito. Matapos mapalaya ang lahat, dahan-dahang ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi.